Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 191 at 192 sa manhwa series ng Solo Max Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Mabilis na kumilos nga etong si Sima at kasabay na inactivate ang kanyang skill na Bloodline Art na tinatawag na Barrier of the Night of the Dead na nagpapataas sa stats ng lahat ng mga undead summons hanggang 20% habang ang lahat naman na may mga buhay sa loob ng barrier ay nababawasan ng hanggang 10%. Binalot nga na nag-uumapaw na kilabot etong mga sibilyan na naroroon noong masilayan etong mga kangshi, lalo na't hindi nila magwang makalabas mula sa loob nitong harang. Samantalang ang lahat ng mga nangyayari ay taimtim na inoobserbahan lamang nitong ating pangunahing tauhan mula sa isang tabi, hanggang sa muling ang nawika nitong si Sima na sa pagkakataong ito ay walang sino man ang makakatakas at makakaligtas pa. Kabilang ng araw etong si Jinyuk mula sa mga kamay ng mga alagad niyang kangshi. Do'y minabuti na nga rin ni Teresa na harapin ang pulutong nitong mga halimaw na mabilis inactivate ang skill na Holy Shield patungo sa direksyon nitong mga papasugod na undead. At labis nga itong naging epektibo kontra sa mga naturang nilalang na agarang sa mga ito'y pumaslang. Lubos na hindi makapaniwala etong si Sima sa klase ng lakas na ipinapamalas nitong si Teresa, at maging etong ang si Soyomyong ay ganoon din ang nadarama at nasambit sa kanyang sarili na hindi isang ordinaryong dalaga etong kasamahan ni Jinyuk sa kasalukuyan. Nilapitan nga rin siya nitong si Alice na masayang binati ng dalaga, at ayon pa nga sa kanya ay bagyang napapanatag ang kanyang kalooban mula sa seguridad na ipagkakalob sa kanya ni Alice. Ngunit agara naman siyang sinagot nito na bago sila tuluyang kumilos ay may isang bagay nga raw na nais ipagawa sa kanilang dalawa etong si Jinyuk, kasabay ng muling pagpapakita ng mga kaganapan bago niya tuluyang lapitan etong si Teresa. Mapipinta nga sa mga ngiti ni Alice ang kasiyahan at pagnanais na agarang paslangin etong lahat ng mga kangshi. Subalit agad naman siyang pinigilan ng binata at isinaad na posibleng mapakinabangan niya ang mga nasabing nilalang sa pagkakataong ito na labis na hindi maunawaan nitong babaeng vampira. Do'y isinaad nga niya kay Teresa na kinakailangan nilang magbigay sa binata ng sapat na oras habang sila ay nakikipaglaban. Wala namang pag-aalinlangan sa pagmumukha nitong dalaga, lalo na't dagdag pa ni Alice na malamang ay kilala nila etong binata sa pagsasagawa ng mga kakaibang taktika sa pakikipaglaban. Gayon din ay nakiusap nga siya kay Teresa na kung maaari ay wag muna nitong gamitin ang kanyang holy power habang nakikipaglaban. Nagtataka man, subalit mas minabuti na lamang nitong dalaga na pagbigyan ang kanyang kailingan at bagyang masayang nasilayang muli sa pagkakataong ito etong si Nona at kapwa silang dalawa ay sabay na kumilos at tinahak ang kinaroroonan nitong mga papasugod na kangshi. Ipinaalalang muli nitong si Alice kay Nona na kinakailangan nilang patagalin ang laban kahit hindi nga raw malinaw ang rason nitong binata kung bakit ito'y pinapagawa sa kanila. At ang pagkilos nga nilang dalawa ay pinagmamasdan mula sa di kalayuan nitong ating pangunahing tauhan, kasabay ng pagtahak nito sa lokasyong kinaroroonan nitong si Baek Ilha. Takot na takot nga ang lahat ng mga naroroon buwat sa patuloy ang labanang nagaganap, habang tila ba wala namang paki etong Heavenly Demon sa lahat ng mga iyon, na tanging nakatingin lamang sa kanyang palad at iniisip na ito na ang magiging katapusan ng kanyang buhay. Hanggang sa napahinto nga ang kanyang pagmumuni-muni nung nagsalita ng malakas etong si Sima na mukhang hindi nga raw nauunawaan nitong si Jinyuk na katapusan na nilang lahat, dahil kung pagmamasdan nga raw ang kanyang mga kasamahan ay makikitang nahihirapan ng mga ito at nalalapit ng bumigay ng tuluyan dahil sa matinding pagod. Pero parang di naman. Naguguluhan nga rin daw siya sapagkat para sa isang kagaya nitong binata na hindi naman nagmula sa Murim ay bakit isinusugal nito ang kanyang buhay para sa kanila. Sinang-ayon na naman siya ni Jinyuk, subalit ang lugar na iyon ay ang mundong pinahahalagan di umano ng kanyang guro. Kaya't ang panooring mawasak ang mundong mahalaga para sa Dark Emperor ay hindi isang gawain ng isang kagaya niyang disipulo mga master. Ang mga payag nga niyang iyon ay malakas na narinig nitong Heavenly Demon at muling naalala ang mga panahon noong inilahad sa kanya ng Right Guardian ang tungkol sa pagkakaroon nito ng isang disipulo na labis ng di inaasahang mapag-alaman, buhat nga daw sa hindi makatarungang klase ng pagsasanay na kanyang isinasagawa. Gayon din ay ninais nga niyang malaman kung anong klaseng individual ang kanyang tinanggap na disipulo. Masaya naman siyang sinagot nitong Dark Emperor na isang araw itong literal na arogante at hindi madaling basahing bata, subalit lubha namang pinahahalagahan ang lahat ng mga taong mahahalaga para sa kanya. Ayon pa nga sa Right Guardian na ang kanyang tinanggap na maging disipulo ay ang siyang kukumpleto aniya ng martial arts na kanyang nilikha, kasabay ng paggiling nito sa Heavenly Demon na kapag dumating ang panahon
na nakumpleto na ng binata ang kanyang Black Heaven Demon Emperor's Art, ay maaari daw bang siya ang humusga para sa ika-13 anyo nito na kahit wala na siya sa mundong ibabaw, na talagang ikinabigla niyang marinig. At ang lahat ng ito ay muling nagbigay ng kakaibang emosyon para kay Baek Il-ha sapagkat mukha nga raw binibigyan pa siya ng kalangitan ng rason upang mabuhay. Ang bagay namang iyon ay labis ding ikinatuwang mapag-alaman ni Jin-Hyuk mula sa mensaheng isinaad ng system, kasabay ng pagpapakita ng isang malademonyong ngiti na literal na ipinagtakang masilayan ng lahat ng mga naroroon, lalo na etong naguguluhang si Sima. Mas lalo ngang nanlaki ang kanyang mga mata nung mapansin na tila ba nag-iba ang kilos nitong mga kasamahan ng binata na madali na lamang idinidispatcha ang lahat ng mga kangshi na nasa kanilang paligid. Nawika nga ng ating pangunahing tauhan na hindi na nila kinakailangan magpigil pa sapagkat nakuha na niya ang kanyang nais na mangyari at kasabay na nagpasalamat kina Nona at Alice. Do'y magsisimula na nga sana etong babaeng vampira na gamitin ang buo niyang lakas. Subalit muli lamang siyang pinahinto ng binata sapagkat hindi nga raw nito dapat pang pag-aksaya ng lakas ang mga nasabing nilalang. Kasabay ng pagsamon dito kay T-Bone. Inatasan nga siya ng binata na idispatcha ang mga kangshi na buong tapang naman itong tinanggap. Ngunit nung mapuna niya ang napakaraming bilang ng mga nasabing nilalang ay nagsimula na itong mumunting kalansay na masiraan ng kalooban. Pinakalma naman siya ng ating pangunahing tauhan at inilabas ang isang regalong nagmula sa panday na si Orun. Pakunwari pa nga siya nagbigay ng mensahe na pagkilala sa katapangan ni T-Bone, kasabay ng pagkakaloob ng naturang item na labis na nagpaluha dito sa kalansay niyang alagad. Lalo nga lamang lumaki ang ulo nito at iniisip na isa siyang espesyal na nilalang para dito sa ating pangunahing tauhan habang pinagmamasdan ang isang dambuhalang robot na tinatawag na Mounted Death Knight MK1 mga master. Pagkatapos ay muling ipinakita sa atin etong si Orun habang pinagmamasdan ang isang blueprint na nagmula kay Jin-Hyuk at labis nga niya itong ikinamanghang masilayan. Gayun din, kahit nga raw mukhang isang malaking panaisipan para sa kaniya kung papaano ang nasabing bagay ay sisimulan, ay likas namang nagnanais siya na gumawa ng mga kagamitang magbibigay sa kanya ng matinding pagsubok upang mahigitan ang kanyang abilidad na tinataglay. Kasabay ng agaran nitong pagsisimula ng proseso kung papaano isasagawa at bubuuin ang item na walang iba kundi ang MK1. Do'y agaran nga rin sinubukan nitong si T-Bone ang kanyang bagong regalo at inactivate ang Skeleton OS na tanging para lamang sa kaniya. Kinilala nga siya ng system nito bilang amo at tuluyang matagumpay na nagawang kontrolin batay sa kanyang pagnanais ang naturang robot na labis na ikinamanghang masilayan nitong sina Alice at Nona. Kabaliktaran naman ito para sa panig ni Sima sapagkat para nga kay T-Bone ay dumating na ang tamang oras upang magpasikat gamit ang bagong kanyuan sakay ng MK1. Masisilayang napakadali nga lamang idinidispatcha nitong upgraded na si T-Bone ang lahat ng mga kangshi na kaniyang nadaraanan gamit ang bagong lakas at bilis na tinataglay. Sadyang nakabatay nga ang pagkilos nitong MK1 mula sa mga galaw na nililikha niya sa loob nito. Nagsimula namang mabahala etong itinuturing na kanang kamay ni Samadja sapagkat kahit hindi pa nga raw kumikilos etong si Jin-Hyuk ay madali lamang nagagabi ng kanyang alagad etong mga kasamahan niyang kangshi at kung magpapatuloy nga daw ito ay malalagay sa alanganin ang kanyang posisyon sa kanilang sekta. Hindi nga raw siya makakapayag na ito ay mangyari kaya't sinugatan niya ang kanyang palad at inactivate muli ang Bloodline Enhancement Art para sa isa sa mga kangshing naroroon na nagsimulang magpakita ng malaking pagbabago sa kaanyuan nitong tinataglay at tuluyang naging halimaw na tinatawag na Ashura 1000 Kill Kangshi. Agad nga itong mabilis na kumilos patungo sa kinaroroonan ng MK1 na kapwa naging alisto at nagawang madepensahan ang pag-atake nito laban sa dambuhalang robot. Subalit nagpamalas naman etong dambuhalang kangshi na nag-uumapaw na lakas na maging etong si T-Bone ay kinilala din ang bagay na iyon. Napapaisip nga etong si Alice kung dapat na silang tumulong na sinagot naman ni Jin-Hyuk na mas mainam na obserbahan muna nila ang mga susunod na mangyayari hanggang sa bigla na nga lamang lumabas mula sa naturang robot etong element spirit na si Salamander na mabilis ginamit ang skill niyang apoy patungo sa rebuffed na Kangshi at masisilayang labis nitong ininda ang sakit na naidulot nito laban sa kanya. Maging etong sina Andin at iba pang element spirit ay nagpakita ng kanilang suporta para kay T-Bone at ipinagmamalaki nilang lahat ang bagong antas nitong narating. Muli nga lamang ang naturang kalansay ay napaluha mula sa mga natatanggap niyang pagkilala sa kanyang mga seniors at mas lalo lamang nabuhayan ng kalooban na paghusayan ang pakikipaglaban. Matagumpay nga niya nabigyan ng isang napakalakas na sapak ang nasabing Kangshi at malakas na gumawa ng ingay habang mabilis na buhat-buhat etong halimaw
patungo sa direksyon nitong si Sima na agad na pagtanto kung ano ang gustong isagawa ni T-Bone laban sa kanya. Ayon pa nga sa naturang kalansay na ibabalik nga daw niya ang bagay na nilikha nitong hambog na si Sima. Buong lakas ng ibinaon patungo sa kinaroroonan nitong si Sima ang dambuhalang Kangxi na kaniyang nilikha mga master. Gayon din, buhat sa pagkasawi nitong si Sima ay tuluyang napawalang bisa na rin ang kanyang nilikhang barrier at muli namang umani etong si T-Bone na mga papuri mula sa 5 espiritu. Time-team namang pinagmamasdan nitong si Soyomyong ang lahat ng mga kaganapan at labis na hindi makapaniwalang ang notorious at kinatatakutang commander ng mga Kangxi ay madali lamang mapapaslang ng isang hamak na summon. Idagdag pa nga raw dito ang lakas ng mga kaalyansa nitong binata na hindi man lamang pinagpawisan sa pagdispatcha sa lahat ng mga nasabing nilalang. Higit nga raw ito sa lakas ng puwersa mayroon ang Murim, kahit sino nga daw ba talaga ang mga taong kanyang kasakasama sa kasalukuyan. Agaran nga din niyang binati etong si Jinyuk matapos ang matagumpay nilang pagtapos sa buong puwersa na ipinadala nitong si Samadja laban sa kanila. Subalit hindi naman napapanatag etong binata sapagkat doon pa nga lamang di umano mag-uumpisa ang tunay na laban kontra sa bagong Heavenly Demon Divine Sect. Tanging matatapos nga lamang daw ang lahat, oras na kanila nang naisara ang lahat ng dambuhalang gate na nilikha ng isang ancient being. Ganoon nga din ang naglalaro sa isipan nitong si Alice at nangangamba sa patuloy na pagdagsa ng ganung mga nilalang kaya't pinakalma naman siya ng ating pangunahing tauhan sapagkat dahil sa kanilang tagumpay na nakamit ay tuluyang napukaw na nila ang atensyon nitong si Samadja. Pagkatapos ay nilapitan nga niya si Baek Ilha at isinaad na may alam siyang paraan kung papaano muling mapapanumbalik ang nawala niyang kapangyarihan na seryosong tinanggap naman nitong Heavenly Demon. Inilipat muli ang eksena sa base ng Murim Alliance at makikita ang pagkabigla ni na Mataybong nung seryosong isinasaad ni Jinyuk na kasalukuyang patungo na sa luyang etong mas marami pang bilang at puwersa ng mga Kangxi na pinangungunahan nitong si Samadja. Nakatitiyak nga raw siya sa bagay na iyon buhat sa lihim na pinapanood nga nito ang kanilang naging pagkilos gamit ang isang ibon. Kaniyang inatasan nga ang lahat ng mga elders na kinakailangan nilang tipunin ang buong puwersa ng Murim Alliance at gumawa ng isang malawakang linya ng depensa. At kapag kanila nga raw nagawa ito ng maayos, ay kanyang sinisiguro sa kanila na siya na ang bahalang tatapos sa lahat ng mga ito. Hindi naman makapaniwala etong sinamatay Bong sa klase ng solusyong naiisip ng binata, habang mas minabuti na nga rin niya na kunin na sa ngayon ang mga kayamanang ipagkakaloob ng bawat sekta bago pa tuluyang isagawa ang kanilang napag-usapan upang magamit ito sa digmaang kanilang kinakaharap. Agarang nagpakita ng pagkadismaya ang iba pang mga elders buhat sa kaniyang naging payag at inaakusahan nga etong binata na isa lamang di umanong kasinungalingan ang kanyang isinasaad na madali niyang natalo etong puwersa ng mga Kangxi kasama ang commander nilang si Sima. Duda nga raw sila sa kanyang abilidad para sa bagay na iyon at labis na hindi nagugusto ang marinig nitong ating pangunahing tauhan. Pilit nga ang mga itong humihingi ng pruweba para sa kanyang nasabing tagumpay na agarang sinang-ayunan din ng iba nilang kasamahan na literal na ikinababahala nitong si Soyomyong sapagkat kung hindi nga raw hihinto ang mga nasabing elders sa kanilang mga naging paratang ay tiyak na kamatayan ang sasapitin nilang lahat mula sa mga kamay nitong ating pangunahing tauhan mga master.